Ang pagpapatuloy, makikitang biglang may lumiwanag sa loob ng palasyo na kung saan nasa loob sina Joshua at Cain. At makikita si Joshua na tila bang may ginagawa na kung ano at may isang bagay na lumiliwanag na nakalutang sa kanyang harapan. Napatakip naman ang mukha si Cain dahil sa lakas ng enerhiyang inilalabas ng bagay na lumulutang sa harap ng kanyang Panginoon na si Joshua. At habang tuloy sa pagbigkas si Joshua ng hindi maintindihan na lengguwahe ay bigla namang nagulat at napatanong si Cain sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang binibigkas ni Joshua. Tinanong niya sa kanyang pag-iisip kung paano daw nalaman ng kanyang Panginoon na si Joshua ang rune language na tanging mga high-ranking magicians lang daw ang nakakaalam nito. Napatanong din siya kung talaga bang si Joshua ay isang magic swordsman. At ang bagay pala na lumulutang at nagpapalabas ng malakas na enerhiya habang binibigkas ni Joshua ang rune language ay ang singsing na kung tawagin ay ang The Elf's Tears. At unti-unti nang bumabalik ang singsing sa kamay ni Joshua at makikita na tila bang pinapalibutan ito ng rune language. Bigla namang napatakbo papalapit kay Joshua si Cain at nagsalita ito. Itinanong niya sa kanyang Panginoon na si Joshua kung okay lang ba siya. Sumagot naman si Joshua kay Cain at sinabi nito na siya ay okay lang at makikitang lumulutang ang singsing sa kamay ni Joshua. Nagtanong naman ulit si Cain kay Joshua. Tinanong niya kung sinong high elf ba daw ang nagbigay ng kanyang blessings upang iukit ang rune language sa singsing na nasa kay Joshua. Sumagot naman si Joshua sa tanong ni Cain at sinabi niya na ito daw ay isang 7th class high-ranking barrier na automatic na pinuprotektahan ng user sa mga mapanganib na sitwasyon. Narinig din daw ni Joshua na pinapataas din ito ang kaugnayan ng isang tao sa mga espiritu. At sinabi niya rin kay Cain na yun lang ang nalalaman niya at hindi pa niya daw eksaktong nalalaman ang iba pang kakayahan nito. At pasiga na nagsalita si Cain kay Joshua. Sinabi niya na siya si Cain ay may pabor sanang hihingin sa kanyang Panginoon na si Joshua. At bigla siyang lumuhad sa harap ni Joshua at inilagay ang kanang kamao nito sa kanyang kaliwang dibdib tanda ng pagrespeto at paggalang at nagsalita. Sinabi niya kay Joshua kung pwede ba daw na ibigay ni Joshua sa kanya ang Elf's Tears. At makikitang may kumikinang na kulay ang nakapalibot sa katawan ni Cain. Nagulat naman si Joshua nang makita niya si Cain at nagsalita. Sinabi niya kay Cain na ang singsing daw na ito ay ginawa ng isang high elf para lang sa nag-iisang anak na babae ng family head ng the Orvis family na si Zereth Dick Orvis, kung kaya hindi ito maaaring gamitin ng lahat ng mga lalaki tulad niya. At makikitang hawak-hawak na ni Joshua ang singsing at tinanong naman ni Cain kay Joshua kung ano ang pinaplano nitong gawin sa singsing. At naisip ni Joshua ang kanyang ina na si Lucia at nagsalita. Sinabi niya na pinaplano niyang ibigay ang singsing sa kanyang ina na si Lucia. Lumipat ang eksena na kung saan makikita ang kamay ng isang tao na tila bang hahawakan nito ang isang bulang crystal. At nung hinawakan nito ang bulang crystal bigla namang nagpalabas ito ng isang enerhiya o isang magic spell na kung saan tila bang may gagawin ito. At biglang inilagay ng lalaki ang kanang kamao nito sa kanyang kaliwang dibdib at yumuko tanda ng paggalang at pagrespeto at siya ay nagsalita. Sinabi niya na binabati niya ang kanyang master. At makikitang may lumitaw na isang babaeng na nakatalukbong at nakatakip ang mukha nito at napalingon ito sa tao at nagsalita. Sinabi nito na hindi niya magawang isipin na tatawagan siya ni Zero nang biglaan tulad nito. Si Zero pala ang lalaking humawak sa bulang crystal. At ang bulang crystal pala na ito ay isang communication orb. Tinanong naman ng master ni Zero na kung ang dahilan ba ng kanyang pagtawag ay tungkol sa batang yon. Ang tinutukoy ng master niya ay si Joshua. Sumagot naman si Zero at sinabi nito na tama ang kanyang master. Bagamat mayroon daw maliit na pangyayari at bukod daw doon, naramdaman din daw niya na may itinatago pang mas malaki si Joshua kaysa sa kanyang inaasahan. Tumugon naman ang master ni Zero at sinabi nito na alam na daw niya na ang batang si Joshua ay isang espesyal na bata. Tumugon naman si Zero at sinabi niya na ang pagtawag sa kanya ng espesyal ay isang, hindi pa man nakatapos ng pagsasalita si Zero ay bigla nang nagsalita ang kanyang master. Tinanong niya si Zero kung aware din ba siya tungkol sa bagay na ang Magic Tower ay nagsisimula ng kumilos para hanapin si Joshua. Nagulat naman si Zero nang narinig niya ang sinabi ng kanyang master at hindi ito makapaniwala na ang Magic Tower ay kumikilos na rin. At siya ay napatanong kung bakit naman daw pati ang Magic Tower ay nagsimula na ding kumikilos at nagka-interest kay Joshua. Tumugon naman ang kanyang master.
Sinabi nito na tila ba daw hindi pa ito alam ni Zero. Isa daw sa 7 magicians ang nagsimula ng kumilos upang hanapin si Joshua. At iniisip daw ng magician na ito, na si Joshua daw ay ang descendant ng The Magic Swordsman na si Ainslot, at dahil din daw medyo matagal na rin hinahanap ng The Magic Tower si Joshua. At ginagamit daw ng The Magic Tower ang Primordial Stone bilang dahilan nila sa paghahanap kay Joshua. Nagulat naman si Zero nang marinig niya ang Primordial Stone. Sinabi rin ng kanyang master na ang mas mahalaga daw sa ngayon ay hindi ang Primordial Stone at hindi rin si Ainslot. Sinabi niya din na ang bahagi ng puwersa ng The Avalon Empire, ang Imperial Knight Order at ang The Magic Tower at higit sa lahat ang pagkakaroon ng sekreto ng kanilang organisasyon na The Red Coin ay nagsisimula na silang lahat na kumilos at si Joshua ang nasa gitna ng lahat ng ito. Napatahimik naman si Zero nang marinig niya ito habang tinitingnan niya ang kanyang master. Sinabi din ng master ni Zero sa kanya na wala daw itong ibang gusto kundi ang magtungo sa Akardi ngunit dahil hindi pa natatapos ang labanan sa loob ng organisasyon kung kaya hindi niya ito magagawa. At magbabago daw talaga ang lahat kung dadalhin ng batang si Joshua sa kanya ang Red Coin. Tumugon naman si Zero sa kanya at sinabi niya na gagawin niya ang lahat kahit ano pa daw ito para lang makuha ang Red Coin. Tumugon naman ang master ni Zero. Sinabi nito kay Zero na kung ganun ay okay daw at magtitiwala daw siya kay Zero. Tumugon naman si Zero at sinabi niya na gagawin niya ang lahat, kahit na ano pa ang mangyari. Kinagabihan, lumipat naman ang eksena sa isang kagubatan at makikitang may isang taong nakatali sa isang putol na punong kahoy at sa harapan nito ay may isang tao na nakatayo at napapalibutan ng parang isang kuryente ng enerhiya. Si Big pala ang taong nakatali at makikita na nakatakip din ang bibig nito at tila bang may sinasabi ito. Nagsalita naman ang taong may parang kuryente na enerhiya. Sinabihan niya si Big na tumahimik ito at idilat ang mga mata nito. At makikitang may sumugod na mga Black Ogre papunta sa kanya at aakmang aatakihin siya ng mga ito. Bigla naman siyang nagsalita at tila bang may binibigkas itong isang spell. Oh, tirik ng liwanag na naglalakbay sa malawak na kalangitan, magtipon sa aking mga kamay, ibagsak ang kidlat ng paghatol sa lahat ng aking mga kaaway na humahadlang sa aking landas. Isang ulan ng liwanag ang babagsak sa inyo. At ginamit nito ang kanyang magic spell, Lightning Rain, at umulan ng mga kidlat at tinamaan ang lahat ng mga Black Ogres na pasugad sa kanya at silang lahat ay namilipit sa sakit at malubhang nasaktan sa ginawang pag-atake ng lalaki sa kanila. Nagulat naman si Big at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. At bumagsak ang lahat ng mga Black Ogres na nasa harapan nila. At nilinggan ng lalaki si Big at nagsalita. Sinabi nito kay Big na pwede na siyang magsalita ngayon at tinanong niya ito kung kamusta naman ang kanyang magic kumpara sa kakayahan ni Joshua. Sinusubukan naman sanang magsalita ni Big kaso may tela ang nakatakip sa kanyang bunganga. Tinanggal naman ito ng lalaki sa bibig ni Big at sinabi niya kay Big na sagutin na ang itinatanong nito sa kanya. Galit namang nagsalita si Big. Sinabi niya na siya daw ay isang noble ng The Avalon Empire. At tinanong niya rin sa lalaki na sa tingin ba niya ay tatayo lang ang imperyo kung gagawin niya ito sa kanya. Bigla naman siyang tiningnan ng malapitan ng lalaki at bakas naman sa mukha ni Big ang takot. At nagsalita naman ulit ang lalaki. Sinabi niya kay Big na hindi daw siya pupunta dito kung matatakot lang siya sa ganoong bagay lang. Kung kaya bilasan na ni Big at sagutin na daw ang tinatanong sa kanya. At inulit ng lalaki ang tanong niya kay Big. Tinanong niya ulit si Big kung kamusta naman ang kanyang ginawa kumpara kay Joshua na napapabalitang isang magic swordsman. Sumagot naman si Big sa kanya. Sinabi nito na kung pagbabasihan lang daw ang kapangyarihan ng lalaki, ang magic nito ay tiyak na mas malakas kaysa sa kay Joshua. At kahit daw na hindi bihasa sa magic na katulad niya ay masasabi ito. Tumugon naman ang lalaki at sinabi niya na, totoo daw ang sinasabi ni Big, dahil ang specialty daw ni Ainslot ay hindi lighting attribute. At napatanong din siya kung nakuha na ba ni Joshua si Bronto gaya ng kanyang inaasahan. Sinabi niya rin na kailangan niya na daw makilala si Joshua. At ang Agnes Estate daw ay hindi basta-basta na lugar na kaya niyang i-trespass na ganoon lang kadali. Bigla namang sumigaw si Big at sinabi niya sa lalaki na ang pinaplano nito na makilala si Joshua ay isang pagkakamali. At napalingon naman ang lalaki sa kanya at patanong niyang sinabi na may mali ba daw sa kanyang pag-iisip.
Sumagot naman si Big na oo, dahil daw wala na si Joshua dito at sinundan na daw ni Joshua ang duke patungo sa kabisera. At maaari daw na nakapasok na si Joshua sa loob ng academy sa ngayon. Napalingon naman ang lalaki kay Big at napaisip ito. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ito daw ay isang suliranin. Ang Agnes Estate pa lang daw ay napakahirap na. Ngunit ang kabisera daw ng Avalon ay nasa ibang antas. At sinabi niya rin na mayroong ilang mga halimaw pa na nandoon sa kabisera bukod kay Duke Agnes. At biglang sumigaw si Big. Sinabi nito sa lalaki na tutulungan niya daw ito. Nagulat naman ang lalaki sa sinabi ni Big. Sinabi ni Big sa kanya na bagamat daw hindi sila nagkaroon ng magandang unang impresyon sa isa't isa, pero kung nagpaplano itong year-okan si Joshua, malugod niya daw na tutulungan ito. Sinabi din ni Big na ang rason kung bakit niya tutulungan ang lalaki ay sa kadahilanang naiinis na siya sa pagiging arogante ni Joshua at hindi na daw niya ito kaya pang tiisin. Tumugon naman ang lalaki kay Big at sinabi niya na ito daw ay nakakatuwa at nagtanong ito kay Big. Tinanong niya kung ano ang kayang gawin ng tulad ni Big para sa kanya. Nagsalita naman si Big. Sinabi niya na napansin niya na may simbolo ng stir-up sa ilalim ng mata ng lalaki at siya daw ay isang 6th-class magician. Ang Thunder Seat ng The Seven Magicians. Si Jack Stir-Ups. Isa pala sa 7 magicians ang lalaking ito at siya ang tinutukoy ng ibang mga magicians sa pagpupulong nila sa Magic Tower. Thunder Seat, Jack Stir-Ups, isa sa The 7 Magicians ng The Magic Tower. Tumugon naman si Jack kay Big at sinabi nito na nasurpresa siya dahil nakilala siya ng isang Viscount lang. Nagsalita naman ulit si Big at sinabi nito kay Jack na gaya nga daw ng alam nito. Ang kaalaman ay isang kapangyarihan sa Avalon. At sinabi niya rin na kung makikipagkamay si Jack sa kanya ay siguradong matutulungan niya ito dahil marami siyang koneksyon sa loob ng Avalon Empire. Tumugon naman si Jack kay Big. Sinabi nito na gayunpaman, gaano man daw kaapura ang trabaho na ito, hindi daw siya basta-basta makikipagkamay sa isang walang pangalan na Viscount. Nagulat naman si Big sa sinabi ni Jack at napatanong ito kung ano ba ang ibig sabihin ni Jack. Sumagot naman si Jack sa kanya. Sinabi nito na kahit na sinabi niya daw na wala siyang pakialam, nakakainis pa din daw kung ang kanyang pagkakakilanlan ay mabubunyag. Sinigawan naman ni Big si Jack at sinabi nito na ano naman daw kung ganoon. Papatayin na lang ba daw siya ni Jack? Sinabi niya rin na kung mawawala ang isang maharlika ng imperyo na kagaya niya, ang buong imperyo daw at si Duke Agnes ay kikilos upang hanapin siya. At kung mangyari daw yon, hindi daw magtatagal at ang pagkakakilanlan ni Jack ay, hindi na nakatapos ng pagsasalita si Big dahil may isang kidlat ang biglang tumama sa kanya at siya ay napasigaw. Napangiti naman si Jack pagkatapos niyang atakihin si Big at nagsalita ito. Sinabi niya na sino naman daw ang maghahanap sa isang kagaya ni Big. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.